So, magandang buhay mga kasolid. Mga po ulit nagbabalik. Ngayon, itong gagawin ko sana ngayon na papakita ko sa inyo yung paano mag-layout sa SolidWorks. Ang kaso, nagka-problema ako sa sa software na ginagamit ko dun sa screen recording ng PC ko. Mababa yung resolution ng na-download ko. Ito namang same Prism na software. Hindi naman magkatugma yung cellphone ko tsaka yung laptop ko, yung computer ko, yung IP niya, hindi magkatugma. Kaya yun, hindi ko siya magamit. Nga pala guys, pag may mga tanong kayo about sa SolidWorks, message nyo lang ako, mag-comment lang kayo dyan. Kung di ko man na lang, aalamin ko na lang. Siguro pag-aaralan ko. Kasi hindi naman 100% kabisado ko na yung SolidWorks. Siguro mga sabihin na natin mga 80%, 50 or 70 mga ganun. Pero kung makaka-drawing na kayo, makakagawa na kayo ng model. Kung may mga tanong kayo, mga tanong kayo sa akin na about sa SolidWorks, o Photoshop man yan, o AutoCAD man yan, message nyo lang ako, comment nyo lang sa baba. Saka sa mga susunod kong vlog, napakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng bawat mga tao dito na ginagawa nila. Kunwari, carpenter, yung mga proseso na ginagawa nila hanggang sa matapos, hanggang ma-install, ganun. Tapos sa welder, sa painting, ipapakita ko sa inyo kung isa-isa yung ginagawa nila para makita nyo rin yung progress ng bawat ginagawa nila. Malay nyo, yun pala yung pinag-aaralan niya, katulad ng welder, o ano yung gusto nyo matutunan sa pag-welding, nakikita nyo yung mga skill nila kung paano yung saka pwede nyo rin itanong sa amin kung paano yung paggamit ng gantong machine, pag-welding, gantong spot, mga ganun ba. Saka sa painting, kung may din kayo, mga tanong din kayo about sa restoration, sa mga pagpipintura, pagmamasilya. Natural naman yan, pero may mga technique din kami, may mga ginagamit kami. About sa salary ng AutoCAD, Draftsman or SolidWorks Draftsman, sa akin, hindi ko babanggitin kasi masyadong confidential yun para sa akin. Pero yun nga, kahit ganun pa man, ang sahod talaga ng draftsman is mataas talaga. Mataas naman. Kung pamilyado ka, kaya naman bumuhay ng pamilya. Yun. Lalo na kung medyo matagal ka na sa larangan na ganun, pagiging draftsman, AutoCAD operator man tawag sa kanila, o SolidWorks operator. Mataas talaga bigayan. Kasi skilled na yun skilled na yung pinag-uusapan. Pero yun nga, pag bago ka pa lang, syempre, anong usapan pag bago ka pa lang? Bago ka pa lang sa larangan na ganun. Pumayag ka na, mababa yung sahod. Kasi, hindi naman mababa sabihin natin minimum may allowance ka ganun. Pumayag ka ng ganun. Kasi matututo ka naman, magkakaroon ka ng experience. Sa panahon ngayon, ang hinahanap naman talaga may experience At saka yung kailangan malakas ang loob mo. Kasi magsusukat ka sabihin na natin bibigyan ka ng gagawin, magsusukat ka ng ganito. Susukatan mo yung sabihin mo yung buong yung area. Susukat ka, ilalagay mo yung mga equipment nyo doon, o di kaya tatayo ka ng mga wall para sa structural o poste. Susukatan mo yun, i-AutoCAD mo yun. Kailangan sakto. Kasi pag hindi sakto, yun nga, problema ka. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Tanggapin mo rin kung magkamali ka. Kasi alam mo naman nagkamali ka, tanggapin mo. Huwag kang hindi profit na patapos ka ng pag-aaral.
Ah, gusto mo, ikaw kagad yung mataas, ganun, hindi ganun. Kailangan una-una sa lahat pakisama. Alamin mo yung ano, alamin mo sa sarili mo kung kaya mo na ba? Ganun, yung mga tanong na yan. Mga simpleng tanong pero siyempre wala ka pang experience, hindi ka pwede magyabang. Hindi mo pwedeng iyabang yun na kasi marami akong nakasama na ganun eh. Hanggat na nakapag-aral lang ng ganun, medyo tapos wala pang experience, bago pa lang, gusto sila agad yung ahit. Tama naman yun, ahit naman talaga sila kasi taas nga sila, may mga talagang kasi ako test na lang talaga ako. Yun nga, yung test na pinag-aralan ko mga 6 months lang ganun, 6 months. AutoCAD lang yung tinuro sa akin. Ang mga nakakasama ko is engineer, mga engineer, mga Pero hindi ako nag sa kanila na yun lang yung pinag-aralan ko. Kailangan takasan mo yung loob mo na alam ko yun, yung ginagawa ko ganun. Pag yung trabaho ko, kailangan mo talaga ng experience sa kapakasama. Kasi sila din yung tutulong sa'yo, yung mga kasama mo rin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, may nakasama ako na ganun, na mayabang. Hindi naman nawawala sa trabaho yan. Mayabang ka. Pero kung tutusin, wala naman talaga experience. Pagdating sa actual, hindi naman kaya. Yes, kaya naman, pero kulang pa. Ganun yung ganun yung mga nakikita ko sa iba ha. Pero hindi ko nilalahat. Ngayon, pag may experience ka na kaya mo nang mag-isa, kaya mo nang inutusan ka, kung ano ipapagawa sa'yo, kaya mo na. Saka ka ngayon kung kaya mo na mag-demand ka. Kasi skill mo na yun eh. Yun na yung skill. Tinatawag. Skill mo na yun. Tsaka yung talent mo, tsaka yung passion mo nandun na. Sasamahin mo na yung stress, lahat ng problema. Huwag mo lang iuwi kasi nakakasira ng pamilya. Yung mga problema. Iba yung problema sa bahay, iba yung problema sa trabaho. Yun ang priority mo dapat sa sarili mo lagi. Kasi sa akin, nararanasan ko rin yung ganun. Minsan, di naman natin sinasadya na pagdating sa bahay, galing ka sa trabaho, yung pagdating sa trabaho, toxic, tapos pag-uwi mo, tatala mo sa bahay. May mga ganung senaryo, pero yun nga, huwag mo galiin yung ganun, pangit yun. Minsan talaga naranasan ko rin yung ganun na So, doon tayo sa usapang experience. Yung experience lang ang pag-uusapan. Marami kang magiging experience once na makapasok ka sa iba-ibang industry. Kumbaga, architectural, structural, electrical. Kasi ang AutoCAD kasi, ang draftsman kasi, hindi lang kasi pang bahay lang yan. Hindi lang ganun. Iba-iba, marami. Halos lahat ng pati hindi lang building, hindi lang ganun. Pati pang mechanical, hindi lang din pang ganun. Ang daming purpose ng AutoCAD. Kaya kung ikaw, kung gusto mo na mag-aral ng AutoCAD, makakaya ko. Basta gusto mo sa sarili mo na gusto mong mag-aral ng AutoCAD, mag-aral ka. Meron naman mga test na eh. Kasi ako test na rin naman ako eh. Test na lang ako eh. Hindi naman ako nag-aral ng 4 years. Pero iba pa rin yung usapan na pag nag-aral ka ng 4 years, yung kunyari, architect, engineer, IT. Yung IT din, nag-aaral din ng AutoCAD. Meron din silang subject ng AutoCAD kasi naririnig ko sa mga kaibigan ko. Pag may nakasama nga ako dati, siya? IT engineer yata o IT technician. IT basta IT siya eh. Yun. Ngayon, ang trabaho niya AutoCAD kasi sa subject nila, may din sila na AutoCAD. May kasama sa sa school nila yung AutoCAD. Pag industrial ka, naman din, may AutoCAD din. Kaya in demand ang AutoCAD kasi pagdating din sa ibang bansa, in demand eh. Dami rin naghahanap eh. Kung gusto mo mag-Canada, Australia,
Yun. Sa akin nga, kung tutusin lang, pwede na ako mag-abroad kaso wala pa sa ano ko yan. Wala pa sa isip ko yan. Sa panahon yun. Pero marami. Ang daming trabaho na ano, about sa AutoCAD kung gusto nyo lang talaga. Yun. Isa pa pala guys, kailangan ano, alamin mo lahat ng mga standard. Yun naman kasi ito ka lang babasa talaga eh. Wala namang ibang pagbabasa yan, kundi standard talaga eh. Tsaka maganda rin yung matuto ka sa ano, sa standard. Yun. Pag nag-aral ka ng AutoCAD, tatandaan mo lagi paano mag-scale. Yun, una-una sa lahat yun. Pag siyempre, drawing. Sabihin na natin yung mga command, madali na sa'yo yun. Yung kakabis mo yun, madali na sa'yo yun. Yung setup lang, scale, yung paper size, yung line thickness, mga ganun. Tapos yung dimension, yung text na may mga standard na sukat din yun pagdating sa plano. Yan, pag gusto mo mag-aral ganun yung kailangan mong alamin sa sarili mo, tandaan mo sa sarili mo. Kailangan mong matutunan yung ganun na ano. Kailangan mong tandaan yun. Yun yung mga priority kasi ang AutoCAD kasi paggawa ka ng plano, syempre ipiprint mo yan. Hindi naman dun lang sa computer yan, titignan lang ng kliyente, hindi ganun. May ano yan, may hard copy yan, may soft copy ka. Pero, yun nga, pag gumawa ka ng mga ganun, yun, isa pa yun, pag gumawa ka ng mga ganun na nakagawa ka na ng plano, may ano ka na, may drawing ka na, napubahan o ano man, basta yung ano, i-print mo siya. Tapos itong file mo, ano, pagsama-samahin mo, para makita mo rin yung trabaho mo, yung dahan-dahan yung improvement. Doon mo kasi nakikita kung ano eh. Sa akin, may mga ganun akong ano, may mga ganun akong bago pa ako, may mga ganun ako. Yung mga nagagawa ko, mga nalilayout ko, piniprint ko siya. Kahit mali, piprint ko yan. Kasi tatabi ko lang, nasa bahay hanggang ngayon, nasa bahay pa. Yung mga layout ko. Iba-iba. May structural, may electrical. Pero, ang pinaka, ano talaga, ang napamahal sa akin yung SolidWorks nga. Yan, yung mga kadagawa ko noon, sinisave ko, piniprint ko, nilalagay ko sa isang papel. Pinagsama-sama ko yun. Pero hindi ko ginagamit yung hindi ko ginagamit yung pang portfolio. Gusto ko kasi yung portfolio, pag gumawa ka ng portfolio, ganun kasi yun eh. Pag gumawa ka ng portfolio, kung paano mo siya ginawa, kung anong software yung ginamit mo. Yun. Tapos, ano yung ginawa mong, kunyari, nag-extruded ka, ilalagay mo yun doon. So yun na, gawa mo na, nabuo mo siya. Tapos, kung marunong ka ba mag-mate, kasi may kita yun doon eh. May kita yun doon pag pag nag-drawing ka. Gumawa ka ng portfolio. Kailangan ilalagay mo yun. Kung ano yung, paano mo siya ginawa yung, yung model na yun. Yun ang maganda doon sa portfolio ha. Magagawa kayo ng portfolio. Gusto mo AutoCAD. Yun, kung mag-a-apply ka, tapos syempre, dala mo yung portfolio mo. Ibang usapan kasi pag may dala kang portfolio eh. Tapos iba pa yung usapan ng trade test. Doon malalaman nyo kung marunong ka talaga. Tsaka yung pag mayroon kang portfolio, ibig sabihin nun, maano ka? Yung marunong ka magtabi ng mga files. Yung marunong ka mag-segregate ng files. Yun. Yun na. So, paano mo siya ginawa? Ilang oras mo ginawa? Kasi kailangan yan, napakaganda yan kung ilalagay mo yung mga 30 minutes, ganun, mga 1 hour, ganun yung mga ganun, or tapos kung ilang percent, yan. Kasi yan ang mga gusto ng mga engineer. Talaga, pag chinek yan, yung papel mo, yung check nila, lalo kung papasok sa industry ng mga fabrication, mga ganun. Napakaganda niyan. Talagyan mo yung mga number. Kailangan mo yung mga number kasi yan yung magpapaano sa'yo. Magpapaangat sa lahat eh. Ganun. So, 70%. Ano ba yung status ng project na ito? Nagawa ba? Yun. Ilang piraso to? Finish na ba? Kung paano yung pagbuo, yung finish niya, finish product, ano ba yung pintura ba? Ganun. Yun yung napakaganda sa portfolio. Pero ako ngayon, wala na akong portfolio eh. Pero dati meron akong portfolio.
gumagawa ko ng dati. So yun nga guys, yun lang, mga payo lang naman, payo ko lang naman yun. Pero napakaganda ng payo ko na yun. Kung susundan mo lang din, check ako, makakatulong ako sa'yo. Yun. Pero yun, salamat pa rin ako dito sa boss ko, mabait yung boss ko eh. Napakabait. Tamo, nakapambahay lang ako. Pero kung totoo sa ibang company kasi, bawal. Bawal na, kailangan formal ka. Dito kasi guys, ano ako dito eh, kapambahay lang ako pag pumapasok ako. Hindi naman kasi hindi naman ganun kahigpit. Dati kasi sa ibang napasukan ko, mahigpit. Kailangan kailangan naka-uniform ka. May uniform din kami dito, may uniform din kami. Kaso nga lang, yun nga, basta mahaba yung kwento. Ngayon, tsaka tipid na rin, tsaka komportable ako pag nakapangbahay lang ako. Tipid na rin sa labahin. Ganun. Yan, sana lahat tayo makatagpo ng magandang amo, mabait na amo. Yung kang tulungan pag kailangan mo. Ganun. Sana makatagpo rin kayo. Thank you and God bless. So guys, ang vlog ko ay hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nakikinig sa akin. Build and Solid Vlog Part 2. Peace out!